Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang napakabiyayang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng ating Diyos. Ako po si Pastora Rabel Balahula mula po sa CRC 13 Martires. At samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Hukom chapter 20 verse 22 hanggang 23 with title Israel Seek God After the Fierce Defeat. Tayo po'y bumasa sa Hukom chapter 20 verse 22. Ang sabi po ng 22, gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan muli silang humanay sa dating lugar. Verse 23, ngunit bago nagsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Tinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na dakila, napakabuti mo. Marami pong salamat sa umagang ito, sa katuruan at kapahayagan ng iyong salita. Ang dalangin po namin, tulungan mo po kami na patuloy na maunawaan ang iyong salita upang sa ganon kami po ay makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung mapapansin po natin dito po sa ating binasa sa Hukom chapter 20 verse 22-23, napakaganda po ng naging attitude ng mga Israelita. Ang mga aral sa Hukom 20 verse 22 hanggang 23 ay direktang maiugnay sa ating buhay. Paano nga ba natin magagamit ang mga aral na ito sa ating sariling buhay? Una po, pagbangon muli matapos ang malaking kabiguan. Makikita natin na ang mga Israelita ay natalo at nawala ng maraming tao, ngunit muli silang nagpalakas ng loob upang lumaban. Kapag tayo ay bumabagsak sa isang pagsusulit, nabibigo sa mga plano, normal lang na masaktan. Pero dapat huwag nating hayaan na dito matapos ang kwento ng ating buhay. Gamitin natin ang mga kabiguan upang mag-ipon ng lakas at bumangon muli. Huwag nating hayaan na tayo'y madaig ng mga kabiguan sa ating buhay. Lagi tayong bumangon at muling magsimula. Number 2 po, pagbibigay ng panahon sa pagproseso ng emosyon. Bago muling bumagsak sa labanan ang mga Israelita, sila ay umiyak sa harap ng Panginoon hanggang gabi. Hindi masamang umiyak, malungkot, manghina. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan, ngunit bahagi ito ng ating pagiging tao. Bigyan ng oras ang iyong sarili na maramdaman ang lungkot. Ngunit huwag nating panatilihin sa kalungkutan ang ating buhay. Bumangon tayo at muling magsimula. Ganon din naman pasakop sa plano ng Diyos. Magpakumbaba at tanggapin natin na hindi natin kontrol ang lahat ng bagay sa mundo. At kilalanin natin na kailangan natin ang Diyos. Kailangan nating humingi ng gabay sa Diyos na nagbibigay ng tamang direksyon ng ating buhay. Katulad po ng mga Israelita, sa kabila ng mga disappointment na kanilang naranasan, hindi po sila nagtampo sa Panginoon, bagkus sila po ay lumapit sa Panginoon at nagpasakop sila. Kanila pong inano ang kalooban ng Diyos, kanila pong tiningnan at sila po ay nagpasakop kung ano ang kalooban ng Diyos at sila ay nagtanong sa Panginoon. Humingi sila ng gabay at direksyon sa kanilang muling pagbangon. Ganon din naman po sa araw-araw nating buhay. Napakahalaga po na lagi po tayong nagpapasakop sa plano ng Diyos upang ma-guide tayo sa tamang path o tamang daan na gusto na mangyari ng Diyos sa ating buhay. Yun lang po at muli po samahan ninyo ako sa panalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Salamat po dahil ang buhay ng mga Israelita na kung saan po Panginoon naranasan nila ang mabigo, subalit hindi sila lumayo sa iyo, bagkus lalo po silang lumapit sa iyo upang sa ganon makita po nila ang patuloy
patuloy na tagumpay sa buhay. Kami man po ay nabibigo, sometimes po ay kami ay hindi nagsasucess sa mga plano, pero patuloy po nawa kami laging lalapit sa iyo dahil mas maganda ang plano mo sa aming buhay. Thank you Lord, in Jesus name we pray, Amen. God bless po, nawa po ay patuloy na napagpala kayo at ang bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. At muli po, inaanyayahan ko po na ang video na ito ay ibahagi natin sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, upang sa ganun sila din po ay mapagpala ng salita ng Diyos. Muli po, salamat po. To God be the glory.